Ang binata na ito ay karaniwang nakakahanap ng lahat ng bagay na kasing dali ng pagpapakilos ng kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong ito, nakaharap siya ng isang napakahirap at hindi mahuhulaan na kaso, na ang pagpatay sa lahat ng mga taong ito. Gayunpaman, ang gawain ay hindi lamang ang pagpatay, kundi nasa loob ng palasyong ito ng maze kung saan maraming mga pana ang inihanda upang kunin ang kanyang buhay. Nagngangalit ang mga ngipin ng binata. Naisip niya sa kanyang sarili na tama nga ang kanyang kutob, ang multong lugar na ito ay puno ng nakamamatay na mga bitag sa lahat ng dako. Mabilis na umiwas ang binata upang iligtas ang kanyang buhay. Tiningnan niya ang mga nagkalat na bangkay sa kanyang harapan. Hindi niya dapat tinanggap ang komisyong ito sa simula pa lamang. Ang kwentong ito ay nagmula pa noong 1 linggo. Ang pinuno ng Eternal Sky Sect ay nag-alok sa binata ng isang gawain, na ang paghanap lamang sa lokasyon ng isang espesyal na batong tableta. Ang binata na ito ay ang ating bida, si Sokhan. Ikinross niya ang kanyang mga braso at sumagot sa kanya, sinasabing, "Siyempre, nagtitiwala kami sa inyong Eternal Sky Sect, ngunit tinatanggihan namin ang misyong ito dahil kung walang tumpak na impormasyon, walang paraan para kami makapaghanda, dahil madaragdagan nito ang panganib ng kamatayan." Pagkatapos lamang magsalita si Sokhan, isang mabigat na balot ang inihagi sa kanyang harapan. Sa loob ay maraming kumikinang na gintong bar. Katatapos lang tumanggi ni Sokhan nang ihagi sa kanyang mukha ang napakalaking halaga ng pera. Paano niya ito matatanggihan? Kaya naman, narito siya ngayon sa hindi mahuhulaan na sitwasyon ng pakikipaglaban. Ang kanilang layunin ay hanapin ang espesyal na batong tableta at pinagkatiwalaan ng Eternal Sky Sect, ngunit upang mahanap ito, kailangan nilang dumaan sa maraming bantay at nakamamatay na mga bitag na nakatago sa isang lugar na parang maze sa isang piramide. Gayunpaman, hindi lamang tinanggap ni Sokhan ang komisyon dahil sa malaking halaga ng pera, kundi dahil din, bukod sa kanya, 2 sa 5 pinakamalaking armadong puwersa ng Eternal Sky Sect ay nakikilahok din sa komisyong ito, kaya wala siyang dahilan para tumanggi. Ang mga general ng Eternal Sky Sect ay sumigaw sa galit, "Ano ba ang nandito at nagtatagal ang mga bastos na ito dito?" Nakita ni Sokhan ito at alam niyang may darating na sakuna, dahil ang lugar na ito ay hindi lamang may mga multo, kundi may mga bagay din na mas nakakatakot. Sigurado nga, pagkatapos lamang sumigaw ng general, isang nakakatakot na halimaw ang lumitaw. Katatapos lang magpahinga ni Sokhan at muling nabalisa. Ang general na sumigaw kanina ay nanginginig at nauuto, hindi makapagsalita nang makita ang halimaw. Hinampas ng halimaw ang isang kutsilyo diretso sa kanilang dalawa. Isang hampas nito ang direktang nagpadala sa general ng Eternal Sky Sect sa impyerno, habang si Sokhan ay maswerte na nakahinga pa ng kanyang huling hininga. Malinaw na hindi niya kayang talunin ang nakakatakot na halimaw na ito. Mabilis na gumawa ng desisyon si Sokhan, ang pinakamahusay sa 36 na taktika ay ang tumakbo. Habang tumatakbo, labis na nagsisi si Sokhan. Hindi niya dapat tinanggap ang komisyong ito sa simula pa lamang. Hindi niya alam kung gaano katagal nang ang buong santuwaryo ay ginawang mga guho ng halimaw. Sa wakas, nakatakas si Sokhan sa isang sulok at nailigtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, dahil masyado siyang nakatuon sa pagtakbo, hindi alam ni Sokhan kung nasaan siya sa sandaling iyon. Kailangan niyang gumalaw ng dahan-dahan, baka makasalubong niya muli ang mga multo at halimaw at tiyak na mamatay. Nang gumapang siya sa dulo ng tunnel, sinubukan ni Sokhan na itulak ang batong kalasag sa kanyang harapan ng buong lakas. Sa wakas, nakatakas siya mula sa makipot na tunnel na iyon. Gayunpaman, natakot si Sokhan sa tanawin sa kanyang harapan, dahil iyon ang espesyal na batong tableta na ipinagkatiwala sa kanya ng mga tao ng Eternal Sky Sect. Bumulala si Sokhan sa tuwa, "Nahanap ko ito. Ito ang batong tableta." Nahanap ang ipinagkatiwalang bagay. Hindi inaasahan ni Sokhan na magiging maswerte siya, aksidente niyang nahanap ang ipinagkatiwalang bagay habang tumatakbo. Mabilis niyang kinuha ang papel at panulat upang itala ang mga nilalaman ng batong tableta. May papel siya, ngunit nahulog ang panulat ni Sokhan habang tumatakbo mula sa halimaw. Dahil walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Sokhan na kagatin ang kanyang labi hanggang sa damyugo at gamitin ang kanyang sariling dugo upang itala ang mga nilalaman. Tumingin si Sokhan pabalik-balik at nakita pa rin na kakaiba ang sulat sa batong tableta. Bagaman naglakbay siya sa buong gitnang kapatagan at nakakita ng ilang sulat,
ito pa rin ang unang pagkakataon na nakita niya ang kakaibang uri ng sulat na ito. Naguguluhan pa rin si Sokhan matapos magsulat at hindi alam kung tama ba ang kanyang isinulat. Habang tinitingnan niya ito, lalong hindi niya alam kung saang bansa nagmula ang kakaibang sulat na ito. Dahil sa kuryusidad, matapang na gustong suriin ni Sokhan ito ng mas malapit. Dahan-dahan niyang inabot at hinawakan ang batong tableta. Ginamit ni Sokhan ang dugo upang isulat ang mga salita kanina, kaya ngayon, aksidenteng damaykit ang isang mantsa ng dugo sa batong tableta. Hindi inaasahan, ang maliit na aksyon na ito ay nagdulot ng biglaang tunog ng batong tableta, sinasabing nagsisimula na ang sistema. Nagulat at naguluhan si Sokhan, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Agad siyang natauhan at sumigaw, ano ang impyerno ito? Saan nanggaling ang boses na iyon? Tumingin si Sokhan sa kaliwat kanan ng mapagbantay at walang nakitang sinuman. Akala niya ay nagkamali siya ng dinag, ngunit ang tunog ay talagang napakalinaw na mahirap magkamali. Biglang tumunog muli ang batong tableta, nagsisimula ang sistema, nagsisimula ng magrehistro ng mga gumagamit. Sa pagkakataong ito, sigurado si Sokhan na hindi siya nagkamali ng dinag. Ang tunog ay tila direktang ipinadala sa kanyang ulo. Habang naguguluhan pa rin si Sokhan, biglang kumislap ang pulang ilaw sa kanyang paligid. May lumalabas mula sa ilalim ng batong tableta. Nagpanik si Sokhan at tumakbo. Anong uri ng halimaw naman ito? Nang kumalat ang alikabok sa likod nito, isang higanting tatlong mata na puting tigre ang nakita. Natakot si Sokhan kaya't nanigas siya. Nagtaka siya kung bakit may puting tigre dito. Ang pasukan dito ay napakaliit. Saan nanggaling ang hayop na ito? Umungal ang puting tigre at inatake si Sokhan. Hindi nag-atubili si Sokhan kahit isang segundo at tumalikod at tumakbo. Tutal, naisulat na niya ang mga salita sa batong tableta, kaya kailangan lang niyang tumakbo. Kailangan ni Sokhan na tumakbo papasok sa butas na konektado sa tunnel kanina. Nang papasok na si Sokhan sa tunnel, inatake siya ng puting tigre. Direktang kinamot si Sokhan. Napakalakas ng kapangyarihan kaya't sumalpok si Sokhan diretso sa pader na bato sa kabila. Naramdaman ni Sokhan na parang nabali ang lahat ng buto sa kanyang katawan at ang buong katawan niya ay masakit at hindi makagalaw. Nang makita ang higanteng puting tigre na muling sumugod sa kanya, naisip ni Sokhan sa kanyang sarili, mamamatay ba ako ng ganito? Mamamatay sa sirasirang kuwebang ito at paglalamayan at kakainin ng hayop na ito. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sokhan nang hindi niya namamalayan. Mamamatay ba siya tulad ng isang pulubi? Napakalungkot ng buhay ni Sokhan. Ipinanganak siya sa isang pamilyang kabilang sa 5 dakilang pamilya ng mundo at gumugol ng isang pagkabata na hindi nagugutom, bagaman panig lamang. Ito ng pamilya ng kanyang ina. Napakasaya ng buhay ni Sokhan. Gayunpaman, sa taong 12 taong gulang si Sokhan, namatay ang kanyang ina at natapos ang kanyang kaligayahan. Mula noon, kailangang mag-isa si Sokhan at opisyal na nagsimula ang kanyang impyernong buhay. Ipinanganak si Sokhan na may katutubong konstitusyon na hindi kayang mag-convert ng panloob na enerhiya, kaya't siya ay binugbog ng husto. Dahil ang isang batang ipinanganak sa isang pamilya ng martial arts na hindi kayang matuto ng martial arts tulad niya ay ituturing na basura at iiwan upang abusuhin ng iba. Dahil din dito, bago siya maging 20 taong gulang, tumakas si Sokhan sa kanyang pamilya at namuhay tulad ng isang palaboy, gumagala sa mga kalye at eskinita. Bagaman siya ay itinulak ng buhay, mayroon pa ring pangarap si Sokhan na nakaukit ng malalim sa kanyang isipan, na maging isang martial arts master na kayang tumingin sa buong mundo. Sa pagharap sa malapit na kamatayan, gusto lang ni Sokhan na manalangin sa langit na dahil isinukulan niya ang hindi makatutuhanang pangarap na maging isang master, hayaan siyang mamuhay ng normal na buhay. Iyon ang huling hiling ni Sokhan. Nang papalapit na ang mga kuko ng puting tigre, biglang tumunog muli ang boses na iyon, sinasabing kumpleto na ang pagpaparehistro ng gumagamit. Bumantong hininga si Sokhan sa kanyang puso. Naisip niya sa kanyang sarili, iyon na naman ang nakakainis na tunog na iyon. Dahil malapit na akong mamatay, hayaan na lang. Lumubog ng malalim ang buong katawan ni Sokhan sa ilalim ng tubig. Naramdaman niya na nanlamig ang mga buto sa buong katawan niya, parehong malamig at malungkot, na parang nasa isang walang katapusang bangin siya. Biglang naramdaman ni Sokhan na may mali. Hindi ba't malapit na siyang mamatay?
Paano siya nasa ilalim ng tubig? Nagising si Sokhan na nagulat. Tumingin siya sa paligid na naguguluhan, nagtataka kung ano ang nangyayari. Buhay pa ba siya at nasaan siya? Bakit eksaktong kapareho ito ng lugar kung saan siya nakatira dati? Aksidenteng nakita ni Sokhan ang kanyang refleksyon sa tubig. Nang makita niya ito, nagpanik siya. Hindi ba't 30 taong gulang na siya? Paano siya biglang naging napakabata? Hinawakan ni Sokhan ang kanyang ulo sa pagkalito. Kung nasa panaginip siya, bahagya niyang natatandaan na noong 12 taong gulang siya. Nanaginip ba siya? Sa sandaling ito, tumunog muli ang kakaibang boses na iyon, sinasabing, maligayang pagdating, Ginoong Sokhan, sa Martial Arts Library. Bumulala si Sokhan sa takot, ikaw ang nagpapahirap sa akin mula sa loob ng batong kuweba, hindi ba? Tumunog muli ang boses na iyon, sinasabing, ako ang tagapamahala ng Martial Arts Library. Mas lalong naguluhan si Sokhan habang nakikinig. Ano ang Martial Arts Library? Ano ang nangyayari? Bagaman hindi niya alam kung sino ito, kailangan pa ring maghanda si Sokhan. Yumuko siya at kinuha ang isang malaking bato sa kanyang kamay. Kung ang kalaban ay isang martial arts master, kahit papaano ay mayroon siyang panlaban. Hindi sinabi ni Sokhan, ngunit itinanggi iyon ng bagay na iyon. Mas lalong naguluhan si Sokhan. Hindi niya inaasahan na mababasa ang kanyang mga iniisip. Ano ba talaga ang nakakatakot na bagay na ito? Tumingin si Sokhan sa paligid na walang makita. Hindi niya makapaniwala na may isang master sa mundo na may kakayahang basahin ang mga iniisip ng ibang tao. Na parang sumasagot sa tanong ni Sokhan, sinabi ng bagay na iyon, dahil hindi ako tao. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang figure sa likod ni Sokhan. Ito ay isang napakagandang babae na napapaligiran ng isang mahiwagang liwanag. Sinabi niya na siya ang unang floor manager ng Martial Arts Library at ang kanyang pangalan ay Juan. Nanigas si Sokhan, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Yumuko ang babae at sinabi, gusto kong batiin. Kamuli, pagkatapos ay inulit niya ang kanyang pagpapakilala mula kanina, na ang kanyang pangalan ay Juan at siya ang unang floor manager ng Martial Arts Library. Sa wakas, kumalma si Sokhan. Nag-atubili siya at nagtanong, maaari ko bang tawagin kang Miss Juan? Sumagot si Juan, maaari mo akong tawagin sa anumang pangalan basta komportable ka. Kaya, naniniwala ka na sa akin ngayon. Napalunok si Sokhan. Mahirap para sa kanya na maniwala dito. Sino ang maniniwala na namatay lang sila at bumalik sa buhay at bumalik pa sa kanilang pagkabata at may magandang babae pa sa kanilang tabi? Para lang itong panaginip. Binasa ni Juan ang mga iniisip ni Sokhan at ngumiti, nagpapasalamat sa kanya para sa papuri, ngunit hindi ito panaginip, Ginoong Sokhan. Natauhan si Sokhan. Nakalimutan niyang nababasa niya ang kanyang mga iniisip. Habang iniisip ni Sokhan, lalo siyang naging mausisa. Paano niya mababasa ang kanyang mga iniisip? Malinaw na ito ay isang teknik na lampas sa saklaw ng martial arts. Napakaraming tanong na nagdulot ng pagod kay Sokhan. Ang tanging nagawa niya ay direktang tanungin si Juan. Kaya't tinanong ni Sokhan si Miss Juan, sinabi mo kanina na ikaw ang tagapamahala ng Martial Arts Library, tama? Seryosong kinumpirma ni Juan ito. Kinakabahang tinanong ni Sokhan, kung gayon, ano ba talaga ang Martial Arts Library? Ngumiti si Juan at ipinaliwanag kay Sokhan, ang Martial Arts Library ay isang lugar na nilikha na may layuning kolektahin at panatilihin ang lahat ng lihim ng martial arts sa mundo. Bilang isang gumagamit ng Martial Arts Library, mayroon kang karapatang tingnan at i-edit ang library. Nagulat si Sokhan nang marinig ito. Blanko niyang tinanong si Juan kung may anumang hindi pagkakaunawaan, habang si Juan ay ngumiti at umiling. Sinabi niya na nakapirma na si Ginoong Sokhan ng kontrata sa library. Hindi ba't nagpatak ka ng dugo sa batong tableta? Ang mga salita ni Juan ay nagpatigil kay Sokhan. Sa sandaling iyon, naalala niya na aksidente niyang napahiran ng dugo ang kakaibang batong tableta. Pinigilan ang pagkagulat sa loob, nagpatuloy si Sokhan sa pagtatanong kay Juan kung nasaan ang Martial Arts Library. Hayaan mo akong pumunta at tingnan ito. Gusto kong patunayan ang sinabi mo. Ngumiti si Juan at tinanong siya, gusto mo bang pumasok sa Martial Arts Library? Blanko na tumingin si Sokhan sa paligid. Narito ba ito sa ilog na ito? Ano ba talaga ang pinagsasabi niya? Pinigilan ni Sokhan ang kanyang kuryosidad at seryosong sinabi kay Juan na gusto niyang pumasok sa Martial Arts Library.
Si Juan, na parang nag-uulat sa isang tao, ay nagsabi na nakumpirma na ang mga kahilingan ng gumagamit. Papasok tayo sa library.